Startup Podcast PH is co-produced by Sprout Solutions, Aperon, Tuala, Symph, Secuna, Red Circle Global, Maroon Studios, and Aim High. Check out our partners in the description. Sa Startup Podcast PH, inspiring more Filipino entrepreneurs and innovators. Live tayo ngayon dito sa The Bloom Coffee and Startup Space in Davao City to interview supported startups of Umbre Inalab Inc. We have Ride In, Did It, Have It, and we have the founder, Kevin Jove. Ayan. Good afternoon, sir. Welcome to Davao. Balita. Joe, nalate ka na konti pagdating dito. Pero buti na lang sa startup, masimulan mo. On time. Kasi may ride it. Ayan. Dihil ano. Nabuti ang 2 days ang tapos nag-aano. Exciting. Fortunately, dito ba lang siya na-did? No? Pero ngayon na pa, for sure, nag-uwitin ko. But I think that So yung Ride It, sir, is the very first hyperlocal transportation tourism app ng Davao City. So I guess as I questioned earlier na kung may na-interview ka ba na parang sa yung sa motorcycle taxi na na app is wala pa. So si Ride It pa lang yung first na naging startup na nag-start. Mm. Mm. So actually we started this with Ideas Davao also with Sir Richards for our incubation. And ayun, gusto ko lang din i-shout out yung isa sa mga co-producer ng Startup Podcast PH, si Ma'am Cherry Ann of Aim High. Kasi siya kasi yung parang naging eye-opener ko for startup kasi I worked with her as account manager ng Aim High before. Oo. So ayun, shout out kay Ma'am CA. So ayun sir, going back, na-inspire lang din kasi kami na magawa ng ride hailing app kasi siguro kahit ikaw na-observe mo na din na medyo heavy na din yung traffic ng Davao City. Actually, And there's no other alternative options for public transportation yet. And kaya din namin to nasimulan kasi we already have anong tawag dito, yung city ordinance din about, kasi yung tawag dito sa Davao sir is habal-habal. Ewan ko ganun ba yung tawag din yes, sa Manila. habal. Oo. So 2021 pa lang na na siya, na legalized na siya with the city ordinance. So ayun yung ginawa naming basis na pwede pala yun siyang gawin na illegalize pala siya. With the help also with our city council, which inapprove nila si Ride It, and our city TMO or city traffic management office natin dito sa Davao. So ayun, and gusto lang namin na na makatulong din sa community by providing jobs, being Ride It driver, or tawag naman sa kanila mga PARDs. Kasi partner drivers, 'di ba? So ayun, so parts, kahit yung mga customers namin tawag din nila yung mga riders parts. Parts, saan ka na parts? So para magkumpare lang, 'di ba? Yung parang ganun. So very friendly yung approach ng namin. Yeah, actually, ayun nga, dumating ako dito sa Davao 2 days ago. First time ko sa Davao actually. And nag-bus lang kasi ako mula Kidapawan. So, ang first thought ko when I came here, actually, medyo matraffic nga. That's true actually. Nag-bus ako So, medyo matraffic lalo dun sa part sa Ecoland. Tsaka actually, even nag-stay ako now sa parang sa poblasyon, no? So, medyo traffic ng onte. And then, ngayon, gusto kong lumipat-lipat ng lugar. Like for example, I stay nga in a hotel in Poblacion, and then I went here. Actually, nag-taxi ako papunta dito kasi Magkano sir yung taxi mo? inabot ako ng parang 120 pesos. 120. Kung Kasi Ride It ba? yung sa Ride It ko galing ng malapit lang ako kasi Sa sa Magallanes Poblacion. Avenue ako. Magallanes Oo. Avenue ako. So yung sa akin naman kanina, yung ko lang, yung fare ko lang is 54 pesos. Oh, wow. Oo. So parang nasa 50% off Halos yung kalahati. ride mo. Kasi actually, to be honest nag-jeep ako. Pero mali yung jeep ko na sakyan. So naligaw pa Sorry, ako. 57 pala. 57. Oo. But Tapos that's nag-tip like ako half. ng 30. Oh. So, 'di ba? Ayun, may mga jeep naman dito. Pero actually, yung mga jeep dito, kasi bago lang ako dito So,
nag-jeep ako kanina, mali na sakyan ko, napalayo pa ako ng onti. Tas dahil mali-late na ako, nag-taxi Nag-taxi ka na na lang lang. ako. Kung alam ko lang na may ride-in, for sure nag-ride-it ako. Kasi actually pagdating ko dito, pagbaba ako ng bus terminal, naghahanap ako ng motorcycle app, mga ganyan, or mga yung tricycle lang, onti din, hindi gano'n karami mga tricycle, eh. Wala akong makita, then apps walang mga dumadating or wala talaga dito. So, sayang kung alam ko lang talaga si Ride It, mga 5 beses ko na kayo nagamit. Nagamit ko na kayo for sure every time, palipat-lipat ako. Activate But natin yung account mo sige, mamaya. kasi after ko ng interviews, maggagala ako sa mga museums and places dito, and I think magamit natin si Mas Ride It. But mabilis yung ano mo, transpo mo. Tsaka meron kaming din-develop na feature din, sir. Since na-mention ko earlier na we are transportation and tourism app, meron kaming tinatawag na city tour, wherein you'll be paying 299 for 1 hour, and then you can go around the city 15 kilometers. Oh, So, okay, ang with galing. 299, kahit saan ka mapunta, basta 15 kilometers yung ano mo. So, for example, hindi mo inabot yung Totally 15 kilometers? total. Okay. If mag-exceed na siya, yung regular rate natin na 14 per kilometer, mag-apply na siya. Okay, And gets. if masobra naman yung time, ayun, mag-apply 2 pesos per minute. Okay. Siguro as a startup view lang muna, puntahan muna natin yung parang perspective dito of a startup founder. When you started Ride It, ano yung nakita mong problema maybe sa Davao City nga in terms of transportation and in terms of what the market wants? Kasi maybe you're solving ang dami nung pwedeng masolve, yung traffic, kasi motorcycles medyo pwedeng mas madali yung Mas madali. paggalaw, and then jumps nga rin for the parts. And also for tourists, kasi mas madali nang maghanap ng pupuntahan and kung paano pupunta dun. So ano ba talaga yung parang sinasolve nyo dito na challenge for the market or parang yung pain point kumbaga nung customers na gusto nyong i-address? So parang yung sa amin naging hitting 2 birds in 1 stone. Kasi nga hyperlocal tourism and transportation app. Yung sa amin kasi dito, sir, sa Davao, nasa south kami, sa may Turil area. So even before, since 2013 college pa ako, galing sa downtown area, it takes around 1.5 hour, 1.5 hour pa-uwi. Hindi pa kasali doon yung waiting time. So, matagal na pala tong problema, hindi pa na-address. Tapos, ayun, kasi noon, ina-announce nung malaking companies like Angkas na papasok sila sa Davao, pero hindi naman sila natuloy. And we don't know the reason why. So, siguro because hindi pa ganun ka accepting yung Davaoeño sa tech before. But now, na parang natapos namin yung Ride It, okay naman din. Kasi yung mga Davaoeños kasi wala talagang ibang choice. Tsaka si Ride It from Davao talaga. Davao, original from Davao talaga. Yung mga founders from Davao lang din, lahat. We are actually 3 in the group. Ayun. So, basically, as a hyperlocal, mas madali makagalaw-galaw yung mga tao dito. Not just the tourists, even the locals, right? And also, we have also what we call the STRM, which is our machine learning. STRM stands for Smart Traffic Reduction Mode, wherein if we can gather data and we can have it in our app already, yung machine learning or AI namin, Ride It app will have magbibigay siya ng ibang routes na hindi sa main road. For example, accessible siya ng motorcycle. Parang siyang Waze, oo. Actually, in-embed namin siya kay Waze, pero mas... For motorcycle kasi. For motorcycle siya. For example, may mga ibang daan kasi na mga subdivision na hindi pwedeng pumasok yung cars kasi exclusive yung subdivision. So, with a motorcycle, kasi maliit lang siya, pwede siyang dumaan sa mga... For example, papuntang SM Lanang, yung SM namin dito na medyo masikip yung daan. So may mga portion kasi na mga subdivision or villages na pwede mong shortcutan doon. Okay, that's interesting. Bago yan, ha? Pag nag-gather na namin yung enough data namin, we can include it in our app and it will be a big help to somehow help ease the traffic in Davao City. And siguro also i-compare lang natin si Ride It versus maybe taxis or tricycle or mga ibang pala modes ng transportation dito sa Davao. So ano exactly yung parang edge ni Ride It over all of them? I think number 1 is affordability kasi mas mura nga And second, baka mas mabilis din. Mas mabilis. So ano ba yung mga yun? With the help of our sa Ideas Davao, yung research namin,
Kasi we proposed also for the SGF funding. Mm. So ayun, based on studies talaga, motorcycle can help 35% of your travel time. Mm. So it's based on studies. So meaning to say, yung 1 hour mo sa four-wheel vehicle, magiging 40 minutes ganun, 40 to 30 minutes, 30 to 40 minutes na lang. And yung mga tricycle kasi hindi siya allowed sa national highways. So, yung tricycle dito sa Davao is only allowed to be hired sa mga subdivisions. Okay. So, from point A to point B lang talaga sila. For example, dito sa medyo Matina Aplaya na area, diretsyon mo lang to dito. Yung Matina Crossing, may tricycle, pero hanggang Matina Aplaya lang din sila. Oh. And yung Matina Aplaya, may ibang tricycle papuntang Ecoland. So putol-putol, naka-segmentize siya. Unlike sa Ride It, na motorcycle, taxi nga, yung same pa din sa angkas na Joyride kung kahit saan ka. Taxi siya pero motor basically. Oo. And then hindi naman siya kasi sobrang nakakatakot, especially in Davao City kasi well-regulated yung namin dito, yung speed limit. Okay. Davao City. Oh, that's good. Davao City has different speed limits. For example, kung nasa city ka, 30 lang yung maximum mo. And other parts is 60. Oo. So, ayun, medyo law-abiding din naman kasi yung mga riders natin. Yes. Most likely, with God's grace, wala naman masyadong aksidente yung two-wheel vehicle dito kasi nga medyo regulated talaga sila. Oo. And actually, totoo yun. Observation ko so far dito, totoo yung disiplinado ang mga Davaoenos. Thank you, sir. Even with the taxi drivers that yung mga nasakyan ko in this past 2 days. But anyway, siguro pakita natin yung app ni Ride It, paano nga ba siya ginagamit. So, paano ba ginagamit yung app? Maybe pwedeng kahit ma-view natin sa camera kahit papaano. So, I guess kamukha din siya ng mga ibang ride-hailing apps, Sobrang dali niya lang din gamitin. Sige, can you show sa camera and maybe can you explain lang? Sige, okay na yan, kahit kahit ganyan. Ayan. So, lalapit ko pa ba? Ayan. So, ayan ang itsura ng app natin. Sige, okay na. So, sige, can you explain na lang paano ba siya nagagamit? So, basically, same lang din talaga yung functions nila. You just have to search for your desired location. And yung nakaganda lang din dito kasi we are using Google Maps. So, pag nag-refresh yung session ng app, automatically madedetect niya yung exact location mo. True. Ano naman yun, pag naka-enable yung location mo. Oo. Sa ibang app kasi, you have to move the pin. Actually, oo nga, Yung sa amin is naka-detect na talaga siya. Nakasabay sa location mo sa Google Maps. Oo. Okay. Yung sa amin is, while nagre-refresh yung Totoo yan. Actually, totoong experience yan. I mean, na-experience ko yan. Kailangan ko pang galawin kasi minsan pag naghahanap ako ng motorcycle or even ng Grab, for example, naglalakad ako para papalapit na ako di ba? Pero, so gumagalaw yung pin ko. So, kailangan ko i-move siya manually. So, dito, yung sa amin, automatic siya. Automatic siya. Kasi, from time to time, nagre-refresh yung session niya. The time you open the app, magre-refresh siya automatic. Smart. Yeah, okay, that's good. So, for example, ito yung niya, yung splash screen niya. And pag updating your session, automatically. Kailan nag-update? Every time na mag-open ka ng app. Okay. So, ayan, Ecoland Drive, Purok 24B. So, ito na yan siya. Yeah, so pagka open mo actually ng app, nakalagay na yung location mo kagad. Paano gusto ko sa mga location? Pwede mo din i-set sa ride. Okay. During the ride na, for example, dito ka na, so book a ride. And then, ayan, where to. So, it's changed naman din dito. Same pa din sa ibang. Pero may default, default, And then, same din naman sa ibang app yan na, so meron akong default ko as ang location ko now. And then, pipiliin ko through the maps or pwede ko i-type yung name ng establishment na pupuntahan ko. Right? Pero yung pinakita mo sa akin kanina, pwede rin, I think that's for tourists, So, for tourists, na wala bang alam sa Davao City or sa buong Davao region ba yan? Or Davao City. Davao City. Like me, na gusto ko mag-explore ng Davao later this week after the interviews, pero di ko pa alam yung lugar. Meron na din actually dun sa app na parang naka-classify siya yung mga restaurants. Ano ba yung classification? Restaurants, churches, coffee shops, pasalubong centers, malls. So, parang din pala siyang Grab Food, pero place. Parang place. Kasi sa Grab Food, andun yung mga restaurants Pero now dito sa Ride It, for tourists, andun yung mga place. So, actually, I really wanna use that. And kung anong gusto kong gawin sa day na yun, pili lang ulit sa museum,
museum, andun listahan ng mga museum. Nandun na siya. Piliin ko yung museum na gusto ko, o pwede kong tawagan, right? So, andun na rin yung number and automatic I can click the button to call. And then, I can already I can already get a ride, a motorcycle ride from my current location to that museum. Yeah. Ganun siya kabilis. And also, sir, this coming June, we have Duao Davao. It's like a tourism festival. And hindi siya festival, pero parang it's like highlighting what Davao has. Like for, kasi yung theme nila ngayon, definitely Davao. So, ayun, kahit kasi mga locals, kung walang may mga coffee shops kasi medyo malayo, tapos kung magta-taxi ka, medyo mahal. Unlike kung may ride-in, mas ma-appreciate nila yung paggalat nila kasi medyo cost-effective naman siya compared Tsaka sa ang gusto ko sa motorcycle kasi I'm really an angkas user in Manila, although wala nga angkas dito. So I will be a ride it user in Davao. Although ang issue lang naman dyan lagi ng mga ibang tao is yung safety. Pero I guess if maayos nga ang regulation dito, I think it's all good naman, no. Pero one other benefit kaya gusto ko motorcycle hailing, it's a win-win for me kasi mas mura na, mas mabilis, tsaka gustong-gusto ko nakakasagap ng sariwang hangin eh. 'Di ba? Kasi pag taxi ka sarado eh. At least dito, makikita mo yung paligid talaga, no. So as a tourist, mas ma-appreciate mo yung city kasi nakikita mo kung anong nangyayari talaga. Although ang nga lang dyan is medyo mainit. Yun. Pero mahangin naman. Mahangin. So, kasi kahit ako during kanina, alaun na naman yung tirik na tirik yung araw. Pero kasi mahangin. Mahangin naman. So hindi mo na masyado ramdam yung sobrang init talaga. Alam mo, question ko dito is, bakit ang mura niya? Paano niyo ba nakuha yung mga riders? Yung mga riders nag-hiring talaga kami. So, mga motorcycle driver talaga sila or kahit anyone can apply ba? Parang yung iba kasi habal-habal driver na, yung iba galing sa ibang apps na din. Okay. And then, gusto nila pagsabayin kasi kailangan ng income eh. Hindi pwedeng yung So, in-off lang nila. For example, nauna si ganitong app, so i-off nila yung ride-in. So, nauna si ride-in, i-off naman nila yung iba. Parang ganun. yes. Kasi kailangan ng pera eh. And which we understand. Kasi Okay. yung iba kasi medyo strict sila when it comes to scheduling. So sa amin naman, kahit part-timer ka lang, tinatanggap namin. And ayun, yung mga yung qualification namin based din sa city traffic namin dito, yung mga motorcycle na ina-allow namin is 2022 model pataas. Okay. At least mga medyo bago pa talaga yung mga motorcycles natin dito. And yung lisensya, no? You also We also accept professional license only. So pag non-prof, hindi siya pwede mag-hail. Okay. Medyo strict kami dun sa part. And sa hiring process namin, kailangan din na may drug test, may NBI and police clearance. Okay. That's good. Ayun, yung si City Council mismo kasi yung nagsabi na dapat ganun. That's Kasi good. we That's are very approved good. by the City Council din. So ayan, sa mga taga Davao na I think alam na to ng karamihan ng mga taga Davao, pero doon sa mga magtutour, magta-travel sa Davao like me, try out, ride it. Another question pala, yung helmet. So, yung helmet naman, pag may ICC sticker, yun kasi yung standard. Okay. So, yung riders natin, yung mga parts, sila yung provide. Same pa din sa ibang apps. Pero yung sa amin din, same pa din sa kanila na yung mga riders na provide na bufad cap, yung parang blue na para for hygiene purposes. Ganon. And during naman yung mga mauulan, yung mga riders namin may mga disposable raincoats. Yes, raincoat. Nagdadala din sila. So ayun, medyo lang you have talaga. the standards. And ayun, we are still planning for another feature like Ride It Premium, which we will be launching soon pa. So secret pa lang muna. Sige, secret muna. Pag launch yan, we'll help promote din. Grabe. Actually, and for me, it takes a bold decision to start this startup kasi kumbaga well, we can say it's somehow revolutionary, although may ganito naman pero bringing it to Davao and really making it work is something very bold as a startup founder. Now, siguro can I ask about your background? You mentioned kanina sa akin, I think that's before recording, na you're an instructor right now. Yeah. Pero siguro, sige, can you share your background and why did you and your team decide to make Ride It? So actually, I am an IT graduate. In IT sa Holy Cross of Davao College. Okay. But before, hindi talaga ako nakapag-focus talaga. Like, hindi ako developer ng app.
Pero more on, I'm into the marketing and business side of the app. So, ako yung nagbuo nung tourism feature niya. Kasi basically, we started na parang ride hailing lang siya. Sabi ko, pag ganyan lang siya, pag dumating yung major players True, dito, true. papatayin tayo. True. That's what I wanted to say kanina pero hindi ko Ayun. tinuloy. Pero Mm. yeah, So, sabi ko, gawan muna natin siya ng MVP. Kasi, parang I'm almost nasa 10 to 12 years na din sa sales. So, I know yung market needs. So, we are focusing now sa features, advantages, and benefits of the product before having into the real na have it super app. So, first, yung MVP talaga namin is sobrang plain. Parang yung ibang app lang din. Na walang ibang ma-offer pero sakay lang. Yung sa amin kasi, gusto namin na pagdating mo sa airport, pagbaba mo dito, especially yung mga solo backpacker, saan ba yung pinakamalapit ditong pwedeng puntahan? Yes. So, saan ba ako pwede magsistay for backpacking? Even hotels pala, no, meron Soon. dyan. Oo, Okay. soon. Our verticals pala, sir, is Ride It for ride hailing. We have Explore It, yung sa Explore feature for tourism. We have Hire It, yung mga blue-collar jobs natin. Like if you need electricians, plumbers, ayun, Hire It siya. And Stay It for the Airbnb. Okay. And we are also having Consult It for legal and health concerns. So, telemedicine and teleconsult na din siya. Ito yung example ng di ba may umusong dati na parang grab ng kung ano, grab ng doctors, grab ng technician, grab ng electrician. So parang kayo gumawa nun. Kayo yung grab ng kahit ano. But of course, I think specializing pa rin in the rides, The rides. So, transportation. kasi yung sa amin din, sir, for example, may nag-book sa'yo na, for example, electrician ka, tapos may gustong magpaayos. Yung iba kasi, hindi ko mapuntahan yan kasi wala akong pamasahe. Yung sa amin, we will fetch. So, babawas na lang sa wallet niya and then kami na mag-credit sa kanya. Whether gusto niya na paid in cash or i-GCash na lang namin. Yes, ang So, galing. ibabawas na lang namin yung Ride It niya na pamasahe. So, wala talaga silang rason na magsasabing walang pera para hindi mapuntahan yung... Kasi ikaw naman gabayad. Oo, I mean, technically, kasi yung kay Ride It yun, naka-charge muna. Okay. And ililess na lang pagkatapos nung job Okay. order niya. Okay. Parang ganon. So, So, nasusundo helping rin. the community. Because yung vision kasi namin talaga sa Ride It is we envision na Ride It will be the market leader in technology, sustaining and fostering a connected community. Connected So, community. kasi kung syempre, we need money. Business is business. Pero naman kasi iba yung business na may impact. Na hindi lang impact na nakaka-add ka ng value sa iba. Kasi yun nga, yung mga riders namin nagpapasalamat kasi yung iba nagpipicture sa mga GC namin sa mga pards. Salamat Ride It, nakabili ako ng diapers, gatas. So may mga ganun kasi everyday nilang nakukuha yung pera kasi cash to cash. Cash lang. Meron din kaming mga wallets din pero most likely yung mga cash to cash din talaga. Yes. Tapos may mga pa-incentive program din kami, yung last week nga may isa kaming rider nakapag-incentive siya na 700 pesos. So ganun. So natutulungan talaga yung mga talaga. Yes. And of course, with with the cooperation of the riders and Ride It. So kapag ganun kasi, ayusin nila yung trabaho nila. Most of them, wala pang nare-rate na driver below 4. Halos lahat 4 to 5. Kasi pagtapos ng ride mo, pwede kang mag-leave ng comment. Yeah, okay. And mababasa yan ni rider. Okay, And at the same time, pwede ka rin i-rate ni rider. For example, yung mga may nababastos, may mga ganun, or may mga naiwan ba din ganun. Okay. So far naman, so good. And ayun, si Ride It din kasi since hyper-local siya, we have real-time monitoring din na kung saan yung current rides nila. So we can monitor, for example, yung mga emergency. Kasi during that trip, may emergency button doon na real time. So your current location will be sent sa 5 family members mo or friends and family. Automatic na yun pag napindot mo yung emergency button na yun. But sa amin, automatic yung naka-dispatch para matawagan namin yung rider kung ano nangyayari. Okay. Ayun. So yun din yung isang point namin bakit very accepting si City Council sa amin. Kasi we will be sharing that feature to them for free. Na parang may CCTV sila sa the whole Ride It community and sa the whole traffic ng Davao.
Kasi nga yung STRM namin, we will be giving that also to the city. Camera yung ano, Hindi, yung GPS ng phones ang GPS yun, nila. okay. Oo. Yung actually that's good din for for them kasi magagamit din nila yun sa planning di ba? That's Yun, data kaya for nga, them. sabi nung city TMO, yung city traffic namin, na ito daw yung pinakatagal na nilang hinihintay na ma-organize. Kasi sinabihan namin sila na kahit yung mga yung mga tricycle, pwede natin ilagay kahit yung mga tawag dito, yung Oo nga, no? Yung mga pedicab, tuk-tuk, yung mga ganun. Tapos yung mga e-trikes. So, pwede naman siyang malagay. So, ayun. So, yung ano lang namin doon kasi 5 councilors yung nag-approve sa amin dito sa Davao. Committee on Public Safety, Committee on IT, Committee on Transportation, Committee on Tourism, and Committee on Trade and Industry. So, 5 councilors yung nag-approve talaga nito. So, we are still hoping na kasi ongoing after nung ano namin nung ang tawag dito after nung approval namin sa city may kinakailangan pa kaming with the city tourism kasi city transport, city TMO yung city traffic namin na kasi they will be designing the motorcycle na dapat yung uniform ganito, yung helmets dapat may ganitong numbers. So sila kasi yung governing agency sa amin. So we are still waiting para makapag-uniform na lahat. So parang officially work din na to with the government, no? With the LGU. Kasi they will be registering as motorcycle taxi yung unit nila, and of course magbabayad sila for the registration. May additional income din yan sa city. Amazing actually. Ang galing. I mean, because of your bold decision nga to start this technology startup. Sobrang dami ng Tsaka ang dami mag-benefit. Ang dami, hindi naman madali for sure, no? Pero ang dami mag-benefit. Grabe. Oo. So, ayun. Sabi naman ng traffic is, city traffic, yung city TMO namin dito na, yun yung hinihintay nila na may monitoring talaga. Kasi mahirap i-monitor yung habal-habal. Yes. So, ayun. Sabi namin na pwede naman namin ibigay yung access sa kanila. Parang officialize na rin yung habal-habal Parang na-regulate na rin somehow yung kasi 2021 pa siya regulated. Wala pa lang talagang app. Okay. So, yung ginagawa nila dito, sir, sa amin sa Davao City, may mga Angkas Davao Group. So nagpo-post lang sila. Sinong bakanting rider dyan, papuntang ganito. Nakita ko nga yung Facebook group sa Facebook. Ganun lang yun siya before. Very so manual. nagpo-post. Pero kasi wala siyang safety. Yes. Wala siyang safety precaution. Like for example, tama ba yung helmet niya? Professional ba yung driver nun? True. What if may nangyari sa daan, hindi niya kilala yung motorcycle driver? Whereas sa amin, may NBI, may drug test, lahat. Kailangan. Ang galing. Actually, I'm super amazed. Galing. At saka, the fact na na-execute mo siya and napagaling na siya, it's really amazing. Now, speaking of that, is payroll processing taking too much of your time? Introducing Sprout Payroll Starter. For as low as 5,000 pesos per month, you get a team of experts to help you with your payroll and HR needs. We'll help compute and process payroll, handle all your government compliance requirements, and automate timekeeping. Leave the payroll to us so you can focus on growing your business. Enjoy peace of mind with Sprout Payroll Starter. Trust the digital future with Twala. Secure and tamper-proof digital signature. Electronic notarization service. And custom AI agents for intelligent document workflows. Visit twala.io to learn more. In today's digital world, your organization needs more than just technology. It needs a strategic partner. At Symph, we build web and mobile apps that drive innovation for startups, enterprises, and organizations worldwide. Visit symph.co today. Protect your assets from bugs before bad hackers exploit them. And launch your products seamlessly with Sicuna, your trusted partner in cybersecurity. Receive reports in real time and work with security experts to find bugs in your products before others do. Let's make your security our priority. Running a business? Make it smarter with Red Circle Global. Streamline operations, boost productivity, and manage everything in one powerful ERP system. Book your free business demo today at redcircleglobal.com. Guided by one of our top experts. You mentioned kanina na meron kang co-founders, So, can you share lang what are their backgrounds din and paano kayo nagsama-sama to do this?
Actually, ang pinaka-term na Ride It because we are from Reddit. So, nabuo kami from Reddit. Talaga? So, hindi kayo Oo. magkakilala talaga Hindi before? kami Oh, magkakilala. wow! Oo. Saang So, subreddit? Paano kayo sa Pinoy programmers, madami kaming So, galing. may isa Pero all kasing from Davao kayo? Davao kami lahat. Okay. Nagkita-kita din. Nag Na-shock nga ako kasi Davao ka lang din pala. Oh, Parang galing, ganun. galing. So, yung isa kasi, yung kasama namin is a 23-year-old biology student. Oh, wow. Very techy. So, Okay. siya yung magaling talaga sa codes. Siya ang nag-code, siya ang gumawa ng app. Sino nag-develop ng app? Siya. Okay. Siya. Pero, yun nga, sabi niya, hindi niya magagawa lahat ng ganito pag walang anong pwede Plano. gawin. No? Kasi Ay, magaling siya mag-code, pero dapat may magandang MVP talaga, may mga plano talaga, ganun. So, ayun, nung nag-usap-usap kami, sige, gawin natin. Sabi ko, ako maglalabi niya sa marketing kasi trabaho ko naman talaga yan. Tapos ako gagawa ng features advantage natin. So, anong pwede natin i-ano. So, yung isa naman, siya naman din sa legalities namin. Law student din siya. Si Sir Marlon. Ayun, so, nabuo lang talaga kami tatlo. So, sabi namin, before we started kasi sir, since matagal na din ako sa industry, I mean, sa business industry, sa entrepreneurship, I have also my own businesses na small business lang din. Before we started, pinerfect muna namin yung back-end. Kasi yun yung pinaka-system namin. So ngayon, kahit hindi kami mag-hire ng maraming tao, pwede na kami na lang kasi automated na lahat. Yes, Even- true. Even incentive programs. So, sa even ngayon ba? for- May Oo. team kayo pa or kayo lang talaga? Kami lang dalawa. Ang galing Oo. Ayun yung ganda ng tech nga no? Na kayong tatlong co-founders lang talaga yung ano. Kasi lahat naman halos nasa internet na. Kung gusto mong kumuha ng mga ng mga inspirations, halos lahat. Yes. Oo. Yung isa palang co-founder. So, tatlo kayo, diba? Ayun, yung Okay. yung si Frankie, yun yung Okay, tech namin. okay. Tapos si Sir Marlon, siya yung sa mga legalities namin. ganun. And siya din yung ang tawag dito, nagre-represent sa amin as president din. Sino yung kumakausap sa mga like sa city council? Ako. Ikaw? Oo. Okay. What year, para lang may timeline tayo, no? What year siguro kayo nagkita-kita sa Reddit? And parang what year nyo sinart? And then what year nyo linunch? Para just to see kasi hindi to madali, di ba? So, just to see that. Actually, we started 2023. Okay, Oo, okay. February 28 after my birthday. Oh, wow. Tapos yung parang usapang magbarkada, sige, umpisahan na lang natin. Kasi lahat naman kasi sir, nasa internet na lahat. Yung anong kailangan mo. All you have to do is to execute. Okay. Yung iba kasi magaganda yung plans pero walang execution. Yung sa amin, bahala na. Basta i-execute. Wala kaming pera, sir. Kaya nga, di ba, nag-apply kami ng SGF. Hindi Okay. din. Wala talaga. Yung parang, to be honest nga, sa mga viewers natin dyan, because if you just have to do it, you have to do it. Yes. Yung mga pambayad namin ng servers, yung mga domain namin, inuutang ko Sarili. sa pinsan ko. Naka-credit card yan lahat. Oh, Especially now na yung server namin is medyo mahal na talagang server kasi gusto namin na seamless yung paggamit ng app na hindi na naglalag. So, lahat ng yun, nakaswipe yun lahat sa credit card ng pinsan ko. Kasi nga, limited lang yung budget namin and alam mo naman magkano yung gastos pag sa web dev na. so ayun no, nag-start kayo with all the planning and the programming February 2023. Linunch nyo officially April 2025 this year, tama ba? So, mag 2 months na, pero ang dami nyo ng users. You said kanina 20,000 users. Na grabe, ano? So, nung linunch nyo, bongga ba yung lunch nyo? Paano Wala siya sir, linunch? actually yung launching namin, may isa kong friend na batch ko din sa IT, Davao Nomad yung TikTok niya. Pinost namin doon. So, sa ano niya, pumalo ng 600k views. Oh. Tapos yung Ano TikTok, pinost niya? Anong... about Ride It, ako yung rider. Okay. Oh, Ayun. okay. Kasi sa bagay, kasi feeling ko, yung mga taga-Davao, naghihintay na niyan dito eh. Oo, And nung matagal na dumating nila kayo, gusto. nung dumating kayo, ayun na, I mean, pasok agad sila. Pero yung bago pa yun na nangyari, nag-post ako sa TikTok ko, kapatid ko lang to, may 87,000 views. So, ganun. Na meron ng motorcycle taxi sa Davao City. Kapatid ko yan, tsaka yung jowa niya lang. Tapos, tingnan mo, nag 4,000 hearts na. Kinabukasan nito, madami na kaming booking. True, yun. Yun Ayan talaga. lang. Tapos para makatipid, ayun, di ba? So, ayun lang siya. Ayan. Magaling din naman yung video, yung TikTok. Ako pa din yung videographer nito, di ba? All in one na Okay. Sana. Ayan, yung isang kapatid ko rin yun. Cute.
Pero yun nga, feeling ko kasi hinihintay na yun ng mga taga Davao. Oo, Kaya kasi nung dinala nyo, yung ayun ano na. din naman, pag pumupunta silang Manila or Cebu, nag-aangkas sila or nagjo-joyride. So, bakit nasa Davao walang Yes, ganito? oo. Ay, eto sir yung ano, yung pinost niya. Ay, ako yan eh, naging rider din ako, 'di ba? All in one na lahat, jack of all trades. Dito sa TikTok may ano 100K views pero sa Facebook niya mga 700K na. Oh, wow, So, doon kami wow. nakapag ano talaga ng Oo. ano namin, hype talaga kami na ano. Oo. Kaya nung nag-launch, go na kaagad. Mm. Pero siguro tanong ko dito, yun din eh, as a startup founder, ka maybe meron din mga ibang tao na nag-iisip na niyan ano, pero kayo yung mismong gumawa. So what made you really ano yung nag-push talaga sa inyo na talagang gawin siya? Is it also because of the business opportunity or also because kasi nga, puwede siyang gawin dito sa Davao. So what really pushed you? Kasi wala pa siya dito sa Davao. Yun, Oo, okey. kasi maunahan pa kami ng big market player. So, yung sa amin naman kasi, once na taga Davao ka, susuportahan ka talaga ng mga taga Davao. So, sabi ko, studyhan muna namin yung landscape. Kasi sa amin naman, since hindi naman talaga kami ganun kalaking kumpanya, so why not na start little by little lang muna. Pero natatapos naman din kasi siguro if you just have to push na parang you have to do it talaga ba na parang walang pag-alinlangan and you have to trust your team, yourselves na pag nagawa natin 'to magiging ganito yung Davao and not only for ourselves. Yes. Kasi Davao is one of the largest city in terms of land Yes. area Oo. and Ang laki nga ng Davao City malaki actually. siya and ayun, based on studies talaga, we have actually ngayon nga yung ano, yung city nagpapabid ng for public bus. So mag-implement sila ng Davao Bus Within the city. within the Oo nga city. 'no, wala pang public bus dito. So right now, yung city government nagpapa-public bidding pa sila for 10 buses na pwedeng maging high priority bus, yung parang gano'n tawag nila or Davao Bus. Oo. So Is this big augmented bus? siya. Yung mga or Yung same pa din minibus? yung I mean yung bus, parang provincial bus din pero within the city or yung ano minibus? nila, yung alam mo yung parang sa airport, yung sa Cebu Pacific na Okay. sinasakyan. Yes. Parang Yung ganun parang siya. shuttle bus. Oo, parang ganun. Okay. So ayun, pero yung ano dun is it will transport people from point A to point B lang, so no stopovers. Parang ganun Yes, yata yung ano. P2P. Oo. Okay. So, pwede kang sumakay pero yung pinaka-drop off point niya is doon lang Dulo talaga lang. na area. So, sabi ko, pag na-implement naman yun, at least may additional option sila. For example, magsi-city tour lang, may ride it naman din. Oo. So, Tsaka yung si Ride It, ano siya parang talagang control mo yung point to point eh. Tsaka pwede yung pumasok sa kung saan-saan. ganun talaga, sir. Kasi yung ano lang din namin dito din is we are taking care and we are showing our concern also to the BPO, which is the major player of our economy. Kasi mahirap sumakay during Paggabi na. So, 24 dito sa hours ba Davao. itong mga 24 yung sila sa amin. cards? Oo. Okay. May ibang 24 hours talaga na mas True. gustuhin nilang magbiyahe ng gabi kasi hindi mainit. True. So ayun, may mga suki na din kami na mga call center agents na pag-out nila kasi Tsaka mura niya eh. So, pwede nga talaga siya for yung mga BPO employees. kasi yung Davao, sir, sa sobrang laki niya, mahirap na yung paggabi. Mahirap yung sakayan kapag gabi. Meron, pero madalang. So, if shift mo mga bandang 9, so dapat mga 7 umalis ka na or 8. Ganun siya. Oo. You mentioned kanina no yung hurdles. Maybe share ka lang ng mga siguro kung ano yung mga pinaka naging challenging sa buong pag-execute nito. Siyempre sa sa implementation stage talaga. Kasi ka ba yan ng what in the implementation? Yung kailangan na naman siyang i-launch tapos limited yung resources kasi hindi kami makapag full blast and then may mga ibang challenges din like for example sa mga offices na kailangan na may i-comply ganito ganyan. And pero yung riders madali na makakuha. Yung mga riders naman din kasi yung iba naghihintay lang talaga ng na may mapapasukan. Well, yung iba riders na talaga doon sa app na yon yung Angkas Davao Rider. So 27,000 na silang nandun. Okay. So in-enable nyo lang sila eh. Oo, yung sa amin talaga, sir. Hindi kami tulad ng Grab na mag-hire or tulad ni Joyride or ni Angkas or sino pa dyan. Yung sa amin lang is we are third party platform na
instead of magbo-book sila sa Facebook, kami yung third Yes, party true, app true. na Oo. mas regulated sila. Yes, oo. So ayun, inaprubahan naman ng City Council. How about yung customers? Although naging viral yung mga post nyo, no? Yung parang mismo onboarding nila, tsaka parang may feedback ba sila sa kung gaano kadali gamitin or baka may mga nahirapan, ganun. Actually, sir, Or smooth naman so far yung mga experiences ng mga users. actually, anong tawag dito? Yung users natin naman, first, nagrereklamo sila kasi nga lag. Kasi yun yung Nasa port namin na server. Okay, okay. Parang, sige, try muna natin. May mga, especially sa iOS, tapos sa Google Play Store, pangit daw yung app, parang ito, ganyan. So, hindi naman namin yun madidelete, di ba? Pero ngayon, bumabawi naman. Okay, Tapos, may marami nang nag-post sa TikTok. Na sila mismo Yung may gumamit. mga funny pa na post na akala daw nila may jowa na siya. Yung mga kapitbahay, kasi may May rider. may rider, may May parts. nagsusuno na. So sabi niya, hindi nila alam na from Ride It lang pala. Lol. Funny, may mga funny. ganun. May mga funny postings din, may mga iba din na mas napadali na daw yung buhay nila. Yung parang ganun. Kasi meron din kaming dito, sir, multiple stops. Like may mga online sellers kami na nagbo-book sila ng rider and then multiple yung stops nila. For example, yung sa amin, may binibenta siya sa mga consignment sa hotel. So instead na Nakabook na lahat ng hotel. nakabook na lahat ng hotel, 8 hotels yun. Tapos may option kasi si rider na pindutin niya lang yung wait. Okay. Tapos dapat hindi gumagalaw yung motor pag nag-wait. Okay. Oo. Pag nag-wait yun, 2 minutes per, 2 Okay. pesos per minute. Okay, Oh. gets. So, syempre, kung may idadrop ka lang, so, for example, 1 minute lang yun, 2 minutes, so, hindi masyadong masakit yung 4 pesos. Ganon. So, Gets. nakaka-help Galing, talaga galing. naman siya. Ang pinakagusto ko dito, sinakto nyo, kaya rin siguro may advantage kayo over the big ride-hailing apps, motorcycle. If for example lang dumating sila, ang advantage nyo dito is naka-design na yung app sa kung ano yung behavior ng mga tao doon sa Davao. Hindi siya, unique siya actually. Unique siya. Very unique siya. Kasi sobrang laki ng Davao, medyo malalayo talaga yung mga spots. Unlike sa Makati na halos magkadikit-dikit lang. Yes. Or sa BGC halos nandun lang talaga, malalakad mo lang. Sa lapad ng Davao, medyo mahihirapan ka talaga. Tsaka alam mo, may malaking difference ang Davao City sa Metro Manila. Kasi sa Metro Manila, may 2 major highways. Well, for me, 2 major highways. EDSA and C5. Tapos, doon lagi dumadaan yung mga sasakyan. Ang Davao City, medyo siya marami kang pwedeng daanan lusutan, So, as long as aware ka lang talaga. So, actually, mas hindi siya bagay one ang way. motor dito. Kasi yung sa Metro Manila nga, highway ka mostly, MRT, train, or wala na palang bus ngayon sa EDSA. Then, tsaka ka papasok. Dito sa Davao City, pwede ka talaga motor talaga. Kasi madami kang dadaanan. Kahit yung mga subdivision na malalapad yung daan, pwede naman. Ayun. How about do you look at investors or getting investments here? Actually, Kasi, nag-apply kami ng SGF, yung para sa DOSTP shared. And then, right now, how about mga private, we are still looking for angel investors. You're looking. Kasi gusto na namin i-launch din yung Have It namin na Have larger It, yung pagkain. yung yung food delivery. Parang Grab Food. Sorry, nagbanggit ng brand din. Okay. Kasi yung sa amin naman is unique naman siya. Hindi siya tulad ng iba na nakafocus. Yung sa amin, focus namin, Sa Davao. we empower Davaoenos na if you want to become a content creator, you create your content and then you get your affiliate commission. If for example, may video ka doon, nainganyo mo yung viewer mo, nag-order siya gamit yung doon sa video mo na link. So, ikaw naman, makakuha ka na commission. Yes, actually, so, parang siyang social media for food vloggers, pero parang siyang Grab Food or Food Panda at the same time. Wala kang ganyan sa Grab Food or Food Panda. Kasi na-empower din yan yung mga foodie, yung mga... Tsaka even yung mga simple lang na nag-post. Ako, lagi ako nag-picture ng mga kinakain ko. So, basta as long as pwede akong kumita. Pwede akong kumita, di ba? So, tapos kung umabot ng 1,000 views sa TikTok mo, kasi we will be compressing the video from TikTok para hindi mabigat sa server. Okay. So, dapat sa TikTok siya i-upload kasi mas may chance din siya mag-viral. Okay. So, i-embed na lang namin siya sa app namin. Okay. So, pag nag 1,000 or sabihin natin may at least 1,000 yung viewers mo, pwede namin siyang i-monetize sa system namin. Okay. Gets. Ayun. Siguro, mahabang usapan mo itong si Have It Next time, ayun siya. Intervening kita about. Pero, ayun, pero may meeting ako this Friday naman din.
potential investor. Oh, wow. For Habit or for Ride It For na? Habit na. For Habit Kasi na. for Ride It Okay naman na actually, siya. nautang ko lang sa pinsan ko yung mga big Ang expenses galing namin. I mean, so bootstrap basically sa Ride It and ngayon parang yung makikita rin kayo of course, 'di ba? May portion kayo sa bawat ano eh. Tama ba? May portion ang Ride It sa bawat parang Yung transaction. advantage namin dun, sir, is that based on our studies kasi, other food third-party operators, nasa 20 to Yung cut, 30% okay. yung markup nila sa Okay, app. Yung sa amin, because we are still Oh. local, pwede namin ibaba from 10 to 15 Oh, siguro. okay. So, Oh, that's very nice. competitive yung pricing. Oh, okay. Because pwede kaming kumita sa delivery. Kasi amin pa rin yung delivery sa Ride It. Diba? Okay. So, which is like hitting two birds in one stone. Oh, galing. Galing. Bootstrap na na ride hailing app. That's amazing. And Ganun siya. ang win-win eh. You earn din as a company and then bigay ng jobs and livelihood yung mga parts and then laking ginhawa nito sa mga users and tourists also. And ayun, thank you so much Oled for this conversation. Last question pala, ano bang vision nga for Ride It? Maybe in a few more years ano yung nakikita yung We envision talaga, sir, na we will be dominating Philippines as a Oh. whole. Kasi, pero puro hyperlocal. I mean, puro hyperlocal. hyperlocal, So, Davao city per city, oo. Kasi we would also want na pag dumating yung ibang, for example, ako, local naman ako ng Davao City, hindi ko alam paano i-navigate yung Manila. Tsaka yun, iba ng behavior eh. Somehow, Oo. di ba? So, ako, kahit nga Cebu, Bisaya man din doon, pero hindi ko din gaano Iba ang alam yung behavior. Cebu. True. So, what if may Ride It doon na, okay, puntahan ko ito. Okay. Diba? So, mas ah. mapadali siya. Kasi, based on studies, again, sa research namin, it will take you 1 hour to 2 hours before you decide where to go. Kung may recommendation na sa Ride It app, sige, puntahan na lang natin Yes. doon. Mura lang naman pala. So, tourism app nga rin talaga. Galing. Hyperlocal tourism and transportation app Galing, talaga siya. actually. Galing. Oo. Kasi wala pa kasing ganyan sa Philippines. Napapatent na ba yan? Or Ayun, si Protect Ideas na Davao, yung nag-sponsor sa amin. meron na. Oo. Ayun, kasi kailangan Ongoing. i-protect na yan. Si Sir Richard, at saka si Ma'am Candice. Shout out kay Sir Richard. Oo, Ma'am so, Candice. medyo mahal naman yun. So, sila yung nag-sponsor. Kasi talaga? sila yung nag-incubate sa amin. Oh, Sa okay. Ideas Davao. Sa upgrade sa upgrade in the labs. Okay, galing. Mm-mm. Kasi ano yan, So, sila important yung yun. nag-sponsor kasi medyo mahal yun eh. Tsaka I think nakita nila na kailangan talagang gawin na yun. Kailangan. Kasi, sabi nila, wala pang ganito. Very Yes, unique kasi yung Ride It. Unique. Galing. Introducing Aim High. Smarter construction management starts here. Monitor costs and progress with real-time insights. Plan ahead and adapt with streamlined scheduling tools. Make data-driven decisions to avoid costly delays. Increase efficiency and profit with Aim High. Ayun, maraming salamat ulit. If our listeners want to know more about Ride It, maybe they want to connect, maybe mayroong investor baka mayroong want to collaborate with you. So how can they contact you? They can just message Ride It space Davao Facebook page, Sa Facebook? or they can email us at operations@havit.ph. Okay. I'll put those details then below. Ayan. And ayun, maraming salamat for sharing all of this. I will use Ride It for sure, promise. Kasi Activate natin kailangan yung ko app siya. mo. Kailangan ko talaga siya, diba? Oo. Ayun. And ayun, thank you so much. Thank you, And sir. Thank you, salamat sir. sa mga nakinig. Thank you sa mga viewers natin. Thank you very much to our 60 patrons. This episode is super powered by AskLex PH Academy, our official e-learning partner with certifications on Lean Six Sigma, product management, data science, and more. Pixel by ePlayment, turn content
content into opportunities and funds into real community with Pixel by ePlayment. Sign up now at pixel.eplayment.co. School of Profits, Filipino-led community for aspiring freelancers, VAs, agency builders, and online earners. Built to help you start, grow, and earn online together. Founders Launchpad, our ecosystem partner. Early stage accelerator providing venture capital funding, operational support, and mentorship. Hire BC Solutions, provider of the most configurable cloud-based payroll system in the Philippines. Agile Data Solutions, the Philippines' fastest growing market insights tech company with data gathering platform HustlePH. Smile Checks, streamline hiring and onboarding with automated background checks. Cloud CFO, cloud accounting service provider for businesses ready to grow. Cloverly Tech, all-in-one digital platform for property developers. Paddy Beaties, accessible and personalized diabetes self-management application. HKB Digital Services, tech-based business tools including payroll, ticketing, and loyalty rewards. Hyperstocks, digital banking enabler for rural and thrift banks. One CFO, CFO services, bookkeeping and tax and payroll processing for startups and small businesses. Unawa, driving digital transformation with secure, legally enforceable electronic signatures and robust AML compliance. School Tech, all-in-one AI integrated school and learning management system. Better Support, a Manila-based BPO company. They have a referral program for people who can bring in new clients. You might know a Western-based business that needs better support. Britanna, enterprise-grade ERP solution that fits a small and medium business budget. Wonder Brand, data science-driven brand strategy and design for emerging markets. East Point Business Outsourcing Services, one-stop shop for streamlined business solutions for MSMEs such as business registration, bookkeeping, and more. Doon, Philippines' first fully insured peer-to-peer car-sharing marketplace. Divico Technologies Incorporated, IT solutions specializing in software development, blockchain smart contracts, digital wallets, and cybersecurity. Looking for buy and sell online with Sigurado sellers. NutriCoach, personalized nutrition and weight loss programs for you. This episode is powered by Lablog, Sugbodok, JIA Engineering Solutions, Algacon Aquafeeds 1 Alj, Grey Wolf Technologies Philippines, Pareto Consulting, Jure.ph, Big Giant Games, Pahatid PH, Wistless PH, Tech Tribe, Yay, Uplift Code Camp, Board Prep, Dohey Philippines, Edfolio, Hive Rooms, Kazam, CodeSham, Sirius MD. Support the podcast through the links in the description.